Hello po, good morning po. Kumusta po kayong lahat? Si Andrew Chua po ito ng High Pressure Game Farm. At sana po ay naging magaan at maluwag at maganda ang takbo ng simula ng bagong taon. Ito po ay may kinalaman doon sa aking huling video tungkol doon sa baluktutan daliri. There are some comments na yun daw pong baluktutan daliri, ang dahilan daw po ay kulang sa riboflavin ang ating mga ginagamit na materyales. Para po sa akin, ang riboflavin po ay isang sangkap na makukuha po natin sa B-complex. That is why we are giving our materials or our hens and our broodstags, bull stag and broodcocks yung B-complex to avoid those things na mangyari para po maiwasan natin ang paglabas ng mga sisiw na baluktot ang daliri. Kasi po isa po naman talaga ayon sa pag-aaral na ang dahilan ay riboflavin, kulang po talaga. Ngayon ganito, kaya ko po nasabi na kadalasan po incubator ang dahilan dahil lahat po sa atin gumagamit na po ng B-complex, which is again, meron pong riboflavin. Lahat po tayo, lahat po ng breeders, mga small time breeders, paano po ba tayo nagpa-priming, hindi ba? Binibigyan po natin sila ng B-complex palagi. So, kung meron na pong B-complex ang ating mga gamit na materyales, it is really talaga na we can say na yung mga iaanakin nila ay safe na po para doon sa crook na daliri. Kasi po riboflavin po ang isa sa nakikita at saka ang incubator. Pero meaning to say po, it's not hereditary talaga. When we said kulang sa riboflavin, kulang. Diba? Iba kasi yung kulang tsaka yung nasa genes na eh. Kaya nga most breeders po do not believe na yung pong crook na daliri ay hereditary. Even po sa studies, palagi pong sinasabi dalawa, kulang sa riboflavin or may problema ang incubator. Bibihira po ang makikita nyo na sinabi na hereditary. Dahil pag sinabi pong hereditary, nasa genes po yan eh. And we cannot control them. Mahirap po, although we can, but mahirap po pag nasa genes na. Hindi po katulad nung meron lang kulang, meron lang dapat. Ibig sabihin, meron lang kulang at merong dapat na kapag nagawa mo yung kulang at nagawa mo yung dapat, maiiwasan na po yung dapat maiwasan. Again po, kung ang nasa isip niyo po, riboflavin, hindi po ba nagbibigay tayo ng B-complex? So kapag nagbibigay po tayo ng B-complex, maiiwasan na po natin yan, tama po ba? Kaya po tayo nagbibigay ng B-complex dahil isa po sa sangkap ng B-complex ay riboflavin. So bakit po ang incubator ang nakikita natin o ang kadalasan nakikita ng mga breeders? Kasi po ang incubators po, mainit po yan. Kapag po hindi natin na-monitor yan, talaga po magkakaproblema ang mga sisiw natin pagdating sa pagpisaan. Magkakaroon po talaga ng hindi magandang daliri o hindi magandang sanhe, hindi magandang resulta kapag napisa po ang ating mga sisiw. Dahil po napakainit po talaga ng incubator. Tingnan nyo to ha. Bumili ka ng materyales ha. Ito ha. Bumili ka ng materyales na maganda. Sa mamahalin pa ha. Naglabas ngayon ng baluktot na daliri. Would you blame the parents ng mga sisiw na sila ang may problema? Would you tell the breeder na yung binigay mo sa aking materyales may baluktot na daliri? Of course not. And it's not fair for the breeders na pagbintangan mo sila. Maaring may kulang, di ba? Alin ba yung may kulang? Yung tinutukoy na riboflavin at saka yung sa incubator. Now, if you are giving your materials, yung mga materials nyo, meron na pong karga na B-complex at palagi nyo pong kinakargahan ng B-complex, dapat po ang baluktot na daliri ay maiiwasan na. Ngayon, sa kabila ng pagbibigay ng B-complex, nagkakaroon pa din po ng problema. Masisitan nyo ba ang materyales? Masasabi nyo po ba na galing sa magulang yun? Of course not. Kasi nabigyan nyo na po ng solusyon eh.
Nabigyan nyo na po ng kailangan para hindi maglabas ng baluktot na sisiw. So saan na kayo titingin ng problema? Of course, titingin na po kayo sa problema sa incubator. Uulitin ko, common sense lang yan eh. Nabigyan nyo po nakabili kayo ng maayos na materyales. Nabigyan nyo ng B-complex para maiwasan nyo po yung pagbaluktot ng daliri. Lumabas yung anak, may mga baluktot ng daliri. Ano na po ang makikita nyo yung dahilan? Diba? Palagay ko wala na. Incubator na po yung makikita nyo. Madami po nagkakaproblema talaga sa incubator. Totoo po yan. Ang incubator po talaga ang unang sanhi talaga. Kasi when you said rifovlavin, hindi na po problema yan eh. Lahat po tayo alam na po gumamit ng B-complex. So monitor nyo po yung incubator nyo para po paiwasan natin ang pagkabaluktot ng daliri. Ako po, nangyari sa akin yan Bumili ko ng materyales sa Bacolod Tapos ganito. Meron lumabas siya ng dami, baluktot ang daliri. Tumawag ako dun sa breeder. Sabi ng breeder, napakaayos ng materyales. Tsaka wala akong ganyang lumalabas sa manukan ng baluktot ang daliri. So, sinabi niya sa akin, nabigyan mo ba ng B-complex? Sabi ko, oo, 1 month nga 1 month before ko pagsamahin, I make sure na meron na silang maintenance. Pina-check niya sa akin yung incubator, tiningnan ko yung incubator, doon po nagka-problema. Bagong bili po yung incubator. Pina-check ko po doon sa gumawa. Napakainit po talaga. Inurasan ko yung pag-on and off niya nung incubator. Ang tagal. Kulang 3 minutes ang tagal. Tsaka pag binuksan mo yung incubator, talagang talagang mainit yung incubator. Alam niyo ho, dahilan kasi pag nainitan, nagkakaroon po ng problema yung mga litid ng sisiw natin. Nagkakaroon po ng pag-shrink ng litid. So, yung pong pag lumiit po ang litid, hinihila po niya yung daliri, nagiging ganyan na po. Tapos pumapayat po yung sisiw na tutuyo. Kaya po naniniwala ako, incubator po ang unang dahilan talaga. Dahil kung rifovlavin lang po ang problema, hindi na po natin problema yan Actually po, yung mga nabibili nating materyales, kargado na po ng mga maintenance yan. Meron na po yan. From the beginning of the hatch of our chicks, nasasalinan na po sila na galing sa inahin ng mga vitamins natin. Kaya nga kung meron ka ng maintenance para maiwasan yun, nabibigyan mo ng maintenance, ang titingnan mo lang talaga incubator. Again po, follow up po ito doon sa una kong video tungkol doon sa mga baluktot ang daliri. I hope po na sana po na linawan ko kayo. Kung may katanungan po kayo, please, pwede po kayo magtanong, pero make it sure na your question is nasa tamang hulog po. Nasa magalang po na pagtatanong. At kung meron po kayong kailangan i-suggest, wala naman pong problema. Basta nasa magalang na pagsasabi din po. Para doon po sa mga nagdudunong-dunungan dyan, I beg your pardon, maging mapanuri po kayo sa mga sinasabi ng mga vloggers. Maging mapanuri po kayo doon sa mga napapanood nyo. Dahil I'm sure naman po, lahat po ng nagbablog alam nila yung sinasabi nila. Ako po, matagal na po ako sa larangan ng pagmamanok. Bata pa po ako. Bago pa po kayo nagsabong, nakapaghawak na po ako. At I'm proud to say, mula't mula po ang hinawakan ko pong manok, mga hybrid na manok na po. Galing po sa Bacolod. Binibili po ng aking tiyuhin at ng aking ama sa mga big time na breeders po sa Bacolod na hindi nyo na narinig. Sila Don Ramon Lacson, Tony Trebol, Tony Ledesma, Freddy Yulo, Alex Montelibano. Hindi ko pa po narinig nun si Lance De La Torre. At actually, hindi ko po napuntahan yung farm na yun. Nakapunta po ako sa farm, sa maraming farm, doon po sa mga big time na breeder sa Bacolod. Ang kaalaman ko po sa pagmamanok ay aral po doon sa mga hunter sa Bacolod at sa mga big time breeder sa Bacolod. Late 80s, early 90s po, ako po mag-isa, teenager pa lang po ako, bumabiyahe na po ako sa Bacolod. So, lalo po doon sa mga baguhan,
mag-iingat po kayo sa mga, lalo sa mga komento ninyo. Bilang respeto po doon sa mga all-time breeders na gumagawa po ng video, pakinggan nyo lang po muna at iwasan po ninyong magkokomento sana nang wala sa hulog bilang respeto po. Ho? Hindi, maiiwasan naman po natin yan eh. Alam nyo ho, wala pong pinagkaiba yan sa atin, sa mga breeders o sa ating mga magmamanok. Ang ibig kong sabihin, breeding po. Kung maayos po ang breeding ninyo, wala pong lalabas sa bibig ninyo na kung ano-ano. So muli, ito po si Andrew Chua ng High Pressure Game Farm. Humihiling sa ating Panginoon at dumadalangin na tayo po ay kanyang gabayan at biyayaan sa lahat ng ating ginagawa at ating gagawin. Maraming salamat po. Doon po sa hindi pa nakasubscribe, pasubscribe po dito sa aking YouTube channel at pa-follow din po sa aking TikTok channel account. Maraming salamat po. God bless us all po. See you on my next vlog. Salamat po.